number 9 sa covenant ng Baliwag Bible Christian Church. So if you're a member, ay ini-invite ko po kayo na sabay-sabay po natin itong basahin. Okay? Patuloy tayong magbibigay ng masaya at naayon sa pagpapala sa atin ng Diyos para makatulong sa ministeryo ng iglesia at mga gastusin nito, sa mga mahihirap at mga nangangailangan, at sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa lahat ng mga bansa. Ito po yung dahilan kanina bakit we give our offerings. Pero yung commitment po na ito ay higit pa dun sa binibigay natin weekly sa ating pong mga offerings. So let's pray. Our Father in heaven, as we take a look at your word, na makita po namin sa iba't ibang bahagi ng iyong salita, ang nais mong ituro sa amin tungkol sa paano kami dapat magbigay, ano yung puso namin sa pagbibigay, anong pakikibahagi namin sa misyon na iyo pong iniwan o ipinagkatiwala sa aming iglesia. Praying, Father, that you'll work in our hearts. We're confident sa power ng Holy Spirit to break anuman po yung mga kasalanan sa puso namin, anuman po yung mga bad habits na meron kami na may kinalaman sa paggamit ng mga material resources na ibinigay mo po sa amin. And praying, Lord, na sa lahat po ng ito ay makita po namin ang kasapatan ng iyong biyaya, ang kasaganaan ng iyong pagpapala sa amin. I'm praying, Father, that our giving will be such an overflow of the great grace we have received in the Lord Jesus Christ. Salamat po sa biyaya ng iyong salita na mapapakinggan po namin. Be glorified and build up your church as we listen to your holy word. This is our prayer in Jesus' name. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Last week, kung nandito po kayo last week, ay binanggit ko na dahil napakaraming trabaho sa church, ay kailangan magtulong-tulong yung bawat member. Nasa leadership position ka man, like if you're an elder or a deacon or a member ng church. So, ano man yung may tutulong mo ay napakalaking bagay. Pero, we're struggling. We're struggling kasi kahit narinig natin yung salita ng Diyos tungkol sa mga bagay na dapat natin gawin, meron pa rin sa heart natin yung self-centeredness. Lahat tayo, without exemption, we are self-centered by nature, by our sinful nature. Yung bang ipinagdadamot natin kung ano yung meron tayo. Meron tayong oras, pero ipinagdadamot natin sa iba. Meron tayong lakas, pero ipinagdadamot natin sa iba. Meron tayong kaalaman, pero ipinagdadamot natin sa iba. Meron tayong mga salita na dapat sabihin, pero ipinagdadamot natin sa iba. Meron tayong pera o material resources, pero ipinagdadamot natin sa iba. So kaya mahalaga na pinag-aaralan natin in greater depth itong church covenant natin. Kasi dito nakasulat yung mga biblical expectations. So hindi tayo nagsiset lang na, ganitong gawin ninyo. Na parang yun lang, dahil yun lang yung gusto ng mga pastor ng church. No, these are biblical expectations para sa bawat miyembro ng church. Pero syempre, alam natin, wala sa atin ang perfectly na nakakasunod sa bawat item doon sa church covenant natin. Wala sa atin yung perfectly faithful dito sa sinumpaan natin na pangako. So lahat tayo ay, instead of being frustrated doon sa reality na yon, dapat ma-recognize natin na ganun talaga. Kasi lahat tayo ay nasa process of transformation. And thankfully, yung hope natin ay nandun sa power ng gospel na kumikilos powerfully at work yung Holy Spirit, ina-apply yung gospel, yung salita ng Diyos na pag-aaralan natin, ina-apply sa heart natin para ma-overcome natin yung natitira pa ng selfishness sa heart natin. Para when it comes to giving, ay maging katulad tayo ni Kristo in His self-giving love. So, ang prayer ko, for our time today ay magkaroon ng change doon sa heart natin. Mula doon sa pagkamakasarili
patungo sa pagkakaroon ng puso na masaganang magbigay sa iba. Yung bang ma-realize natin na, yes, nandun yung pagkamakasarili sa heart natin, pero bilang mga Kristiyano, we are in Christ, hindi na tayo nabubuhay para sa sarili natin. Yung sabi ni Paul sa Romans 14, 7 to 8, kundi tayo ay nabubuhay na para sa Panginoon. Ibig sabihin, ang buhay natin ay pag-aari ng Diyos. Ibig sabihin, wala tayong karapatan na gamitin ang buhay natin sa paraan na kung ano lang yung gusto natin na gawin. Tayo ay pag-aari ng Diyos. So, ibig sabihin, kung ang buhay natin ay para sa Panginoon, dapat ma-realize din natin na, baka sinasabi ninyo, yung buhay ko, lahat ng meron ako, kailangan ibibigay ko sa Panginoon. In a sense, yes, pero dapat tama yung pagkakilala natin sa Diyos when we talk about ministry, when we talk about giving. Kaya mahalaga yung pinag-aralan kanina sa systematic theology about yung attributes ni God. Na nagbibigay tayo sa Panginoon, hindi dahil merong kailangan ng Diyos sa atin. Wala tayong maibibigay sa Diyos na hindi naman din nagmula sa Diyos. Di ba? Para halimbawa yung mga anak natin, kapag bibigyan tayo ng regalo, kapag birthday natin, syempre masaya tayo. Pero hindi naman natin sila tatanungin na, sa akin din naman galing yung pinambili mo nung regalo na yan. So, ganun din sa giving. We recognize na God is self-sufficient. Sa Kanya nang gagaling lahat. So, narinig ninyo kanina, tinuro ni Aldrin, yung tungkol sa aseity ni God. So, ibig sabihin, ang Diyos, ibig sabihin, in Himself. Meron siyang buhay sa Kanyang sarili na hindi nang galing sa iba. He is self-sufficient. And so yun sabi din ni Paul sa mga taga-Athens sa Acts 17, 24 to 25. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. So kung tayo maglilingkod, kung tayo magbibigay, dapat ma-realize natin na hindi kailangan ng Diyos ang lahat ng binibigay natin sa Kanya. God can be fine without us. And that's humbling. Because self-sufficient ang Diyos. Hindi niya kailangan ng anumang tulong na may bibigay natin. Hindi, sabi dun sa passage na hindi nga kailangan ng Diyos ng bahay na matitirhan. Hindi niya kailangan ng bahay na matitirhan. Pero, when we're talking about the church, amazingly, nakatira ang Diyos sa isang templo. Yung templo na hindi gawa ng kamay ng tao. Yung templo ng Espiritu. Diba? Individually, as Christians, tayo ay templo ng Espiritu. Corporately, as a church, tayo ay templo ng Espiritu. So, kung ang Espiritu nasa atin, ang Diyos mismo nasa atin, ibig sabihin, merong ginagawang pagbabago ang Diyos sa buhay natin. Kaya sabi ni Paul, sa Ephesians 2:21, na kung tayo ay nakakabit kay Kristo, the whole structure, yung buong church, being joined together, grows into a holy temple in the Lord. So, try to picture kung ano yung sinasabi ni Paul. Grows into a holy temple in the Lord. Medyo weird yung image na yun. Dahil kapag temple or building structure, di ba, fixed yun, permanent. Kapag tapos na, hindi naman niya katulad ng puno na lumalaki. Pero yung image dito, growing yung building structure. And yun yung nangyayari because the life of Christ is flowing to us. The life of Christ is flowing to every member of the church. So ano nangyayari? Kung ang buhay ni Kristo ay dumadaloy sa atin, ibig sabihin, tinatapyas ng Espiritu yung mga natitira pa na kasalanan sa puso natin, causing us to become more like Christ. Ay isang paraan paano natin na-reflect yung transformation na yon ay yung pagbabago ng attitude natin kung paano natin hawakan yung pera na meron tayo. Mahigpit ba yung pagkakahawak natin dun sa pera na meron tayo? Do we hesitate na magbigay dun sa offering? Or maluwag yung pagkakahawak natin sa pera na ipinapahawak sa atin ng Panginoon? Or anumang resources na meron tayo? So, kailangan nating ma-overcome. At sa tulong ng Espiritu na nasa atin, na nag-a-apply ng salita ng Diyos na pinapakinggan natin ngayon, ma-overcome natin
yung selfishness natin. Yung pag-iisip natin na kung ano yung meron tayo para lang sa atin. Ay, hindi, para lang sa akin to. Para lang sa pamilya ko. Ang dami na namin kailangan. Bakit pa namin dapat i-share sa church o i-share sa ibang tao na nangangailangan? So as we reflect today, kung anong tinuturo ng salita ng Diyos about giving, ang prayer ko ay ganun nga yung mangyari sa puso ng bawat isa sa atin. So meron tayong 5 bagay na titingnan tungkol sa pagbibigay. Okay. Una, dapat na ma-realize natin o ma-recognize na ang pagbibigay ay bahagi ng pagiging mabuting katiwala o good steward. Pagiging mabuting katiwala. Kapag sinabing steward, ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Kung tayo ay steward o katiwala ng lahat ng meron tayo, lahat ng meron tayo, anumang bagay na meron ka, hindi ikaw ang may-ari. You are not the owner. Yung buhay na meron ka, yung lakas na meron ka, yung kayamanan mo, yung talento mo, ay hindi mo sariling pag-aari. Kung steward ka, kinikilala mo na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng meron tayo. In fact, siya yung may-ari ng lahat ng bagay sa mundo. Or lahat ng bagay sa sansinukob. Psalm 24 verse 1, ang buong mundo at ang lahat ng narito ay pag-aari ng Panginoon. So kung lahat ng meron tayo, try to listen carefully. It will really change yung attitude natin sa anumang bagay na meron tayo. Sa pera, sa bank account natin, sa bahay, sa kotse na meron ka, sa gadget na meron ka. If you realize na anumang meron tayo ay pag-aari ng Panginoon at ibinigay sa atin, hindi para sarili natin. Hindi para yun yung mag-define ng worth natin na ipagmalaki natin na, ganito ako kayaman, ikaw kukonti lang yung pera mo. No. Na para bang hindi natin tinanggap galing sa Diyos yung mga bagay na meron tayo. We can be so prideful. Even kahit sabihin pa natin na, syempre, pinagtrabahuan ko naman yun eh. Kaya nga ako na-promote sa trabaho. Kaya nga nag-prosper yung business ko kasi masipag ako na magnegosyo. Pero once we realize na yung talino naman na meron ka, galing din sa Diyos. Yung lakas na meron ka, galing din sa Diyos. Yung karunungan na ginamit mo sa pagnegosyo, galing din naman. Lahat galing sa Diyos. 1 Corinthians 4:7, kaya pinagalitan ni Paul yung mga taga-Korinto. Kasi they feel that they are more superior kaysa sa iba. Kasi meron silang mga bagay, meron silang mga gifts na wala yung ibang tao. Ang sabi ni Paul sa kanila, paano kayo nakakaigit sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyo ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipagyayabang iyon na para bang iyon ay hindi ipinagkaloob sa inyo ng Diyos? So, ibig sabihin, gaano man karami ang pera mo ngayon, gaano man spiritually gifted ka kung ikukumpara sa iba, gaano man karami ang alam mo, kung sosolohin mo yung mga bagay na meron ka, baliwala ang lahat. Hindi ka nagiging mabuting katiwala ng kaloob ng Diyos. Sinasayang mo yung mga biyaya ng Diyos sa iyo. So anong dapat natin gawin doon sa mga kaloob na meron tayo? Yung binasa nating text kanina, 1 Peter chapter 4, verse 10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat. Para sa church, ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos, ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod, gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos, upang sa lahat ng bagay, siya'y mapapurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa kanyang kapangyarihan at karangalan, magpakailanman. Amen. So nagbibigay tayo, naglilingkod tayo, nagtuturo tayo bilang mga mabuting katiwala ng kaloob na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Not for our own agenda, not for our own glory, but for the glory of God who is the owner of everything. So yung tanong sa atin, try to reflect, try to evaluate. Paano mo ginagamit yung mga bagay na meron ka? Oras, pera, lakas, gifts. Nag-glorify ba ang Diyos sa paggamit mo ng kaloob at kayamanan at lakas at oras na meron ka? Siguro iba sa inyo, yung lupa ninyo nakapangalan sa inyo. Yung bank account, nakapangalan sa inyo. Yung binili ninyo sa sasakyan, nakapangalan sa inyo. O yung Facebook na meron ka, nakapangalan sa inyo. Yung profile.
And you feel, sa akin nakapangalan to. Ako may-ari dito. Ako masusunod kung paano ko gagawin ito. But when you realize na ikaw ay katiwala, it's time na yung ownership, yes, sa'yo nakapangalan. Pero dapat ma-realize mo na yon, lahat ng yon ay unang nakapangalan sa Diyos. It's not about you. Pangalawang bagay na dapat ma-realize tungkol sa giving, ang pag-ibigay ay overflow o pag-uumapaw ng pagpapalang tinanggap na natin sa Diyos. Overflow o pag-uumapaw. Hindi tayo nagbibigay para pagpalain ng Diyos. Ulitin ko hindi tayo nagbibigay for the main reason or purpose na para pagpalain tayo ng Diyos. Although, alam natin na God is good, God is gracious, God is generous enough na kapag nagbibigay tayo ay talagang naranasan pa natin lalo yung pagpapala ng Panginoon. Pero yung primary na reason bakit tayo nagbibigay tayo hindi para pagpalain ng Diyos, kundi nagbibigay tayo dahil tayo ay pinagpala na ng Diyos. Nakita niyo yung difference? Because we are already blessed beyond our wildest imagination. Noong isang araw, may narinig ako na isang businessman. So nag-testimony siya sa isang birthday celebration na simula nang nagbigay siya ng ikapu ng kanyang mga kinikita or naging faithful sa giving. Talagang pinalaki palalo ng Diyos yung kanyang business. Hindi lang twofold, hindi lang siguro 4 na beses, kundi talagang sobrang successful and prosperous ng business niya. And syempre, lahat yon galing din sa Diyos. Pero ano yung problema doon? Ang problema, if we listen to that, tapos sasabihin natin, i-expect natin, kapag faithful pala ako sa pag-ibigay sa offering, ganun din mangyayari sa business ko. We know na, maybe, nangyayari sa iba. Pero hindi nangyayari sa lahat. Di ba? For so many years, kaming mag-asawa ay faithful sa pag-ibigay na at least 10% of our income sa mga offerings. Pero for the last 15 years, parang hindi pa yata nadodoble yung income na tinatanggap namin. So, yung problem of expectation. Nakala natin ay parang merong formula dun sa giving. Na pag nagbigay ka ng ganito, ay babalik sa'yo ng siksik, liglig, at umaapaw. Maling konteksto naman yung pagkakagamit ng verse na yun. Ikalawang problema, hindi naman obligado yung mga Kristiyano na magbigay ng ikapu. Ulitin ko you're not required na magbigay ng 10% of your income. Yes, nasa Old Testament yon. At madalas narinig natin yung Malakias 3 Gs na kung magbibigay ka ng ika-10 bagay na yung kayamanan, talagang bubuksan yung durungawan ng langit at ibubuhos sa iyo yung pagpapala ng Panginoon. Pero that's under the Old Covenant sa Israel. We are Christians under the New Covenant. So, ibig sabihin, dahil sa ginawa ni Kristo sa pagtupad ng kautusan para sa atin, so dapat nating interpret ngayon yung mga kautusan sa Old Testament ayon sa fulfillment nito kay Kristo. Hindi ibig sabihin na baka iba sa inyo, tuwan-tuwa, hindi na pala ako required, bigay na 10%. Okay lang, kahit na 1% na lang ibigay ko. We don't live under the law. We live under the grace of God. Pero hindi ibig sabihin na inabolish na ni Lord yung kanyang kalooban tungkol sa pag-ibigay. No. Dahil sa gospel blessings na tinanggap na natin, yes, hindi ka required na magbigay ng 10% of your income sa church. Pero you are free, malaya ka na magbigay ng higit pa doon sa ika-10% na yon. And that's freedom. So hindi ito tungkol sa eksaktong porsyento na para bang kinakalculate natin mula sa pinaka sentimo ng pera natin para siguraduhin na nakakasunod tayo dun sa 10%. No, it's about our heart sa pag-ibigay. So anong tinuturo ng New Testament about yung heart sa giving? Number 1. Yung una, joyful giving.
2 Corinthians 9:7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So ano yung ibig sabihin nun? Pwedeng ma-misinterpret ninyo. Sabihin ninyo, ako, basta masaya ako. Kapag 10 piso lang ay bibigay ko doon sa offering. Masaya ako. Siguro, isipin din ninyo, bakit ka masaya? Masaya ka siguro kasi baliwala eh. Hindi mo masyadong nararamdaman sa marami pang natitira sa'yo. Yung binibigay mo ba ay overflow of the joy na meron ka dahil sa mga blessings na tinanggap mo sa Panginoon? Yung bang kahit na hirap ka na budgetin paano magkakasya yung 1,000 sa pag-grocery o pamamalengke para mapagkasya man lang sa isang linggo, ando pa rin yung joy na hindi pwede na wala akong ibibigay. Hindi pwede na hindi ako makikibahagi sa offering. Hindi pwede na hindi ako makikibahagi sa pag-abot sa mga tao na hindi pa nakakarinig kay Kristo. Like yung binanggit ni Paul sa 2 Corinthians chapter 8 verse 2 ng mga Christians sa Macedonia. Ang sabi niya, dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Kaya sinabi nila na i-excuse muna sila sa offering. No, hindi yun yung sinabi ni Paul. Ang sabi doon, ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. That's joyful giving. Pangalawa, proportionate giving. Proportionate. Ibig sabihin, proportionate. Ibig sabihin, yung pagbibigay natin ay nakadepende sa mga binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi di mo naman may bibigay kung ano yung wala ka. Hindi ibig sabihin ito na pag magbibigay tayo ayon sa sariling pasya, yung basta-basta ka na lang magde-decide, na halimbawa kapag time na ng offering, medyo hindi ka pa handa, tapos basta bunot ka lang dyan, buksan mo yung wallet mo, kuha ka, kung ano yung maibigay mo, na para bang basta lang na makapagbigay. So, kanina sinabi ko hindi required sa mga Kristiyano na magbigay ng 10% of our income. But as mga leaders ng church, we highly recommend na magsimula kayo sa 10%. Mayroong good wisdom. Bakit yun yung sinabi ng Panginoon sa Old Testament? So hindi required, pero we recommend na diyan ka magsimula. Ibig sabihin, kasi kung wala kang sistema, wala kang habit sa pagbibigay. Na try to ask, o kung tatanungin ko kayo ito, sabihin niyo sa katabi ninyo, ilang porsyento ba ng kinikita mo ang binibigay mo sa offering? Basta nagbibigay ako. Ibig sabihin, we are not disciplining ourselves na itabi yung naka-set aside na para sa offering. Halimbawa, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 16:2, on the first day of the week, each of you is to put something aside. So, bawat linggo, mayroon na tayong itinatabi and store it up as he may prosper. So, ibig sabihin, pansinin niyo as he may prosper. It's good practice na kapag lumalaki yung income mo, yung 10% ay nagiging maliit kung tutusin. Halimbawa, kumikita ka ng 100,000 a month. At sasabihin niyo, sana all, di ba? Halimbawa, kumikita ka ng 100,000 a month. Ilan yung 10% nun? 10,000. Dali lang na may example ka. Halimbawa, kumikita ka ng 95,000 a month. Okay na yun. 100,000 a month, so 10,000 yung 10%. Malaki ba yung 10,000 na ibibigay mo monthly sa church? Ay, malaki yun, sabihin ng iba. Teka lang, hindi nga kumikita ng 10,000 a month. So, sa iba, malaki yun. Pero, when we think about yung amount na yun, malaki talaga yun. Pero, minsan, nakafocus tayo doon sa binibigay natin. Ba't di mo tingnan kung ano yung natitira sa'yo? When we talk about stewardship, hindi lang kung ano yung binibigay mo. Yung a matter of stewardship, kung ano yung natitira sa'yo. 90,000 a month. Kailangan mo ba ng 90,000 a month para buhayin sarili mo? O kahit 10 ang anak mo? Sabi sabihin, when we say proportionate giving, kung pinaprosper ni Lord yung business mo, bakit ka makukontento na 10% lang yung ibibigay mo sa offering? You can give more. You can give 20%. You can give 30%. Bakit? Kasi pinapakita mo na, hindi ko naman kailangan yung lahat ng ito. Mayroong ibang tao na
mas kailangan. So number 3, sacrificial giving. Sabihin niyo, yung hindi masyadong realistic yung binigay ko na example kanina kasi baka iilan lang sa atin dito yung kumikita ng 100,000 a month o higit pa. But when we talk about sacrificial giving, we need to be reminded. Baka isipin niyo, ay, meron palang mga member na ganong kalaki kinikita. Bahala na sila. Kaya na nila yung mga gastusin sa church. Kaya na nilang sustentuhan yung budget ng church. Ako, minimum wage lang naman. O kaya talagang irregular yung trabaho ko. So, siguro exempted na kami dyan. Bahala na sila dyan. No? When we talk about giving, ang pagbibigay ay all-member ministry. Every member ministry. So, ibig sabihin, may bahagi ka. Yung bang, hindi na dapat kaming mga leaders ay nagmamakaawa o parang namamalimos sa mga members ng church na parang hawa na ninyo. Tingnan naman ninyo yung report ng finance kung gaano kalaki yung deficit natin itong mga nakakaraang buwan. Hindi dapat kami nagmamakaawa sa inyo. Hindi kami dapat namamalimos sa inyo. Diba yung sinabi ni Paul ng mga taga-Macedonia, sila pa yung nagmamakaawa kay Pablo na wag silang pagkaitan ng pribilehiyo na makibahagi sa ministeryong ito. 2 Corinthians 8:3-4. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. The sacrificial giving. Alam ko ito, sabi ni Paul, sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin. Sa English, begging us earnestly. Para sila pa yung namamalimos na huwag mo kaming i-exempt sa pagbibigay. Kasali kami na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At ganun nangyayari kung ang giving natin, pang-apat, ay gospel-driven giving. Gospel-driven giving. Yung bang nagbibigay tayo ng sagana, hindi parang investment mentality. Na pag nagbigay ako, sabi nila, ibabalik ito ng Panginoon, siksik, liglig, at umaapaw. Again, wrong context, tulad ng sabi ng iba. So, nagbibigay tayo ng sagana. Bakit? Dahil sagana na ang ibinigay na biyaya sa atin ng Diyos. Kaya kapag sinabing hindi na tayo required na magbigay ng 10%, hindi ibig sabihin na masaya ka na kapag 2% lang yung ibinibigay mo. Bakit? Sabihin natin na, hindi, sa ano lang yun sa Old Testament. Pero just try to think about kung ikukumpara mo yung blessing na meron ka, kung ikukumpara sa mga blessing na tinanggap ng mga Israelita under the covenant, di ba tayo ay mas higit na pinagpala ng Diyos? Every spiritual blessing in the heavenly places ay nasa atin na because of Christ. Ito yung motivation, gospel motivation na sinabi ni Paul sa mga taga-Korinto, 2 Corinthians 8:9. Hindi kailan sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. So nagbibigay tayo hindi para maging mayaman. Nagbibigay tayo dahil mayaman na tayo kay Kristo. We are rich beyond our imagination. We're not talking about material riches at this point. We're talking about true riches in Christ. Number 3. So ikatlong bagay, tungkol sa pagbibigay, na dapat nating tandaan, ang pagbibigay ay bahagi ng ministry natin sa church na kinabibilangan natin. Sa church na kinabibilangan natin. So, kung ang church ay isang pamilya, ibig sabihin tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Kung magkakapatid tayo, bakit natin ipagdadamot kung ano yung meron tayo sa kapatid natin sa Panginoon? Di ba minsan, nagbibigay tayo sa kapitbahay natin. Nagbibigay ka ng ulam o kaya binibigyan ka ng ulam. Pero hindi naman tama na nagbibigay ka ng ulam sa kapitbahay mo pero yung mga anak mo naman ay nagtitiis na maghati-hati dun sa kakapiranggot na natita. Of course, we prioritize giving sa family natin. We prioritize giving sa family natin as a church. Ganito yung halimbawa ng early church, Acts 2:44. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Just try to think about yung example nila. Okay, hindi ko sinasabi dito na gawin na nating common property
lahat ng mga properties natin at bahala na kayo. Bahala na kayong pumunta sa bahay namin, kumuha kayo kung ano yung gusto ninyo. Di ba? Hindi naman kukunin yung rep o yung kagamitan ng iba. Hindi, pag-aawin natin lahat. No. Ang point dito, kung may nangangailangan, handa silang ipagbili, pati yung mga gamit nila para maibigay doon sa mga kapatid nila na higit na nangangailangan. Hindi ibig sabihin na hindi na tayo tutulong sa hindi natin kapamilya sa pananampalataya. Halimbawa sa mga unbelievers. It doesn't mean. Pero natural sa atin na uunahin natin. Our priority when it comes to giving ay sa loob ng church. So ganito yung sabi ni Paul. Merong espesyal na pagtrato tayo sa mga kapamilya natin. It's just natural, right? Galatians 6:10. Kaya't habang may pagkakataon, gumawa ka tayo ng mabuti sa lahat. Sabi niya, lahat. Pero sabi niya, lalong-lalo na, especially sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Kasama natin sa church. At kasama dito, ang pagbibigay sa mga pastor ng church. I know it can sound self-serving. Ano naman to si pastor? Diba? Pastor siya, tapos sasabihin na dapat siyang bigyan ng mga members ng church. Yeah, it can sound really self-serving. Dahil ako yung pastor, ako yung mag-benefit. Makinig kayo mabuti, ha? Meron akong sasabihin sa inyo. Kaya meron ako mga kilalang pastor na kapag giving, parang hiyang-hiya sila na mag-preach about giving sa church. Kasi, syempre, directly, kapag maganda yung giving sa church, so maganda rin yung financial support sa mga pastor. So, ang ginagawa nila, mag-invite ng ibang pastor. Pwede ba ikaw mag-preach sa church namin para kausapin mo sila tungkol sa giving? Eh, yung iba naman, yung iya. Yung iba naman ay sobrang kapal ng mukha kapag giving yung pinag-uusapan. Yung bang talagang puro tungkol na lang sa pera yung pinipreach at sinasabi na kapag kayo magbibigay, lalo na kapag sa pastor kayo magbibigay, yan yung pinakamatabang lupa na pwede ninyong pagtamnan. Talagang ibabalik sa inyo ng Diyos lahat yan. Okay? Amen? Mayroon pa tayong second offering mamaya para sa mga pastor naman ng church. Medyo awkward yung bahagi na ito ng sermon. Pero, sasabihin ko ito sa inyo. Kasi, unang-una, yes, alam ko na makikinabang ako. Pero unang-una, ito yung sinasabi na salita ng Panginoon eh. Our responsibility is to preach to you the whole counsel of God. Wala ako ipagkakait sa inyo na sinasabi ng Panginoon. Sabi niya sa Galatians 6:6, ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos, kayo yun, ay dapat magbahagi ng lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Kami yun. Uy, maganda palang life verse itong Galatians 6:6. Ito pa, 1 Timothy chapter 5, 17-18. Ang mga matatandang pinuno ng iglesia, mga elders, na mahusay mamahala ay dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran. Sa literal, double honor. Sabihin, hindi lang you-honor, respect them, but we also give financially. Lalo na yung mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y gumigiik. Nasulat din, karapat-dapat lamang na bayaran ang manggagawa. Okay. Sinasabi ko ito, hindi para mag-meeting yung mga members para dagdagan yung sweldo ng mga pastor. I'm saying this just to affirm you and to express yung thankfulness na kami na mga full-time na pastors sa church, we are so blessed dahil sa faithful giving ng church. Na sapat-sapat yung financial support na ibinibigay ninyo sa amin. At bukod doon, ay meron pang iba na nagbibigay pa ng ibang mga blessings sa amin. So many of you are blessing us in so many ways. And we are thankful to the Lord for that. So I just want to encourage you, kung paano nagiging tapat kayo sa pagbe-bless sa church, sa inyong mga pastor, ipagpatuloy ninyo yung ginagawa ninyo na pag-bless sa mga tao. Hindi lang sa akin. It's not just about me. Pati sa ibang mga pastors and elders po natin. And kaya nagpapasalamat si Paul sa partnership sa kanya ng Philippians Church. Sabi niya sa Philippians 4:18, I am well supplied. Nakakulong siya. I am well supplied. Dahil sa mga gifts nila sa kanya. Sabi pa niya sa verse 17,
Hindi sa hangad kong laging tumanggap ng mga kaloob. So sinasabi ko ito, hindi para lumaki yung tinatanggap ko. We are content. May mga bagay na of course we wish na sana ay bless kami ni Lord sa ganitong parang. Pero yung generally speaking, we are content sa tinatanggap namin sa church. Sabi ni Paul, kundi ang nais ko ay makatanggap kayo ng masaganang gantimpala. So sinabi ko ito not just for my sake. So sinasabi ko ito para din sa inyong kapakinabangan. Okay? Number 4. So ika-apat na bagay na dapat nating tandaan tungkol sa pagbibigay. So totoo na maraming pangangailangan sa loob ng church. And minsan ay we're struggling financially kung paano isusustain lahat ng pangangailangan na yon. Pero hindi natin dapat limitahan yung giving dito lang sa loob ng church. So ito yung ika-apat, na ang pagbibigay ay ministry sa mga nangangailangan. May nangangailangan sa loob ng church. Mayroon din nangangailangan sa labas ng church. Mayroon din tayong ministry sa ibang mga churches in need. So, yun yung dahilan kaya nangongolekta si Paul sa mga churches na pinupuntahan niya. Pansinin niyo yung sinabi niya sa 1 Corinthians 16:1 na tungkol sa ambagan sa mga kapatid. Mayroong collection for the saints. So, ibig sabihin, yung makokolekta sa ibang church ay dadalhin sa nag-i-struggle ng mga Christians sa Jerusalem dahil sa famine na na-experience nila or economic hardship. And then sabi sa 2 Corinthians 8:4, ito yung favor of taking part in the relief of the saints para makatulong sa mga nangangailangan. Ito naman yung gustong-gustong gawin ni Pablo na matulungan yung mga mahihirap. Galatians chapter 2 verse 10. Pakinggan niyo sabi niya sa Romans 15:25-27. Ngunit sa ngayon ay pupunta muna ako sa Jerusalem upang dalhin ang tulong sa mga kapatid doon. Sapagkat minabuti ng mga taga-Macedonia at taga-Akaya, mga taga-Corinto din yon, na magpadala ng tulong para sa mga mahirap na kapatid sa Jerusalem. So hindi lang sa church nila, kundi sa ibang church. Malugod nilang ginawa iyon at tama lamang, talaga namang dapat nilang gawin. Dahil ang mga hintil ay nakabahagi sa mga pagkapalang espiritual ng mga Hudyo, marapat lamang na bahaginan nila ang mga Hudyo sa pamamagitan ng mga pagkapalang materyal. So, by that example, nakikita natin na yung church natin, may mga resources tayo na pwedeng ibigay, pwedeng itulong sa ibang mga churches. Kapatid din natin sila sa Panginoon. Higit na pagpamilya ng Diyos ang pinag-uusapan, mas malaki pa kaysa Baliwag Bible Christian Church. When we talk about the body of Christ, mas malaki pa kaysa sa church na kinabibilangan natin ngayon. So, bakit hindi natin tutulungan yung mga churches na nabalitaan natin na nangangailangan ng tulong? Pero syempre, we don't want to limit our giving sa mga kapatid lang natin sa Panginoon na nangangailangan. Higit ang laki ng pangangailangan ng mga tao sa paligid natin na wala kay Kristo. Of course, yung main duty natin ay ibahagi sa kanila yung mabuting balita ni Kristo. Dahil kahit na bigyan natin sila ng maraming relief, o kaya ipaggawa natin sila ng mga bahay na matitirahan, padala natin sila ng mga damit, o tulungan natin sila ng maraming tulong, but if they will perish eternally in hell, baliwala lahat ng relief na ibinibigay natin sa kanila. Pero, kailangan din nilang madama yung pag-ibig ni Kristo. We can just talk about the gospel na hindi pinapadama sa kanila yung pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pag-aabot ng tulong na kailangan nila. Yung mga unbelievers, nagbibigay din ng tulong, di ba? May mga unbelievers na nagbibigay din ng relief, nagbibigay din sa mga mahihirap, gumagawa ng charity. Pero ang difference natin mga Kristiyano, meron tayong ibang motibo sa pagbibigay. Not for self-satisfaction, not for self-glory, not to put yung spotlight sa atin para mabalitaan tayo, o kaya mag-viral tayo, makilala ng iba na tayo ay mapagbigay. No. Matthew 5:16, let your light shine before others so that they may see your good works. Makita nila, pero that's not our focus. That they may see your good deeds and give glory to your Father who is in heaven. Diba? Yung bang hanggat maaari, sabi ni Kristo sa Matthew chapter 6, na yung pagbibigay natin ay dapat, kung hindi naman kailangan makita ng iba, ay huwag natin ipakita sa iba. Hindi natin kailangan i-post sa social media o ipangalandakan sa iba yung mga mabubuti nating ginagawa to draw attention to ourselves. We can be content na nakatulong tayo and God is glorified in that.
na kapag nagbigay tayo, kapag nagkaroon ng overflow yung generosity sa heart natin, di ba, we give witness sa katotohanan ng gospel na hindi na pera, hindi na material na bagay yung pinagkukuhanan natin ng kasiyahan, ng katiyakan, ng seguridad, ng kahulugan sa buhay. Our sufficiency is in Christ. So we are free to give away everything because Christ is our everything. Last, number 5. We don't underestimate yung power of giving. Minsan, akala natin parang maliit lang naman yung naihulog ko dun sa offering box. Pero kung alam niyo kung saan nakakarating yung mga ibinibigay natin, don't underestimate the power of faithful giving. Hindi lang ito sa loob ng church. Hindi lang sa mga tao na nakapaligid sa atin. Napakalaki ng pangangailangan sa buong mundo. That's why we have part of our giving sa missions at sa mga missionaries na umaabot sa mga hindi pa nakakarinig kay Kristo. So ito yung pang-5 bagay. Ang pagbibigay ay bahagi rin ng ministry natin to the nations. Our ministry to the nations. Ibig sabihin, pagtupad sa Great Commission. Make disciples of all nations. Matthew 28:19. Yes, ang iba sa atin. Katulad nila Kuya George, katulad ng ibang mga kapatid natin na sinusuportahan. Tatawagin ng Diyos to go sa mga lugar na ibang kultura, ibang lahi, iba sa ibang bansa, para maipadala sa kanila yung mabuting balita ni Kristo. Dahil kung di nila maririnig yun, paano sila makikilala kung sino ang Panginoong Kristo? Pero yung iba sa atin ay mananatili rito, pero kasali tayo sa mission nila. When we pray for them, when we give sa mga kailangan nila, when we encourage them, kapag sinabi natin sa kanila na we are partners with you in this ministry, kasama tayo doon sa mga bunga ng ministeryo ng pagpapagal nila. Kaya yung priority natin ay suportahan yung mga misyonero na ang hangarin ay katulad ni Pablo sa Romans 15:20. Ang hangad ko ay ipangaral ito, yung gospel, sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Kristo. Bakit natin sila susuportahan? Yes, mga ipang hindi nakakilala kay Kristo sa paligid natin. Bakit natin sila susuportahan? Kasi we know na yung sinasabi ni Paul sa Romans 10:14-15, na yung mga tao na yon, yung mga tao sa Middle East, yung mga tao sa Mindanao, na hindi makakarinig ng mabuting balita ni Kristo, paano sila tatawag kay Kristo kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano makapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? So that's why we send out our missionaries by giving yung support na kailangan nila financially, but more than yung finances. 3 John. May sinabi si Apostle John kay Gaius. Siguro hindi natin ito masyadong nababasa, pero kung tutingnan niyo sa 3 John, verses 6-8, sabi ni John kay Gaius, tungkol sa mga missionaries na nagta-travel, na ganito yung gawin niya. Sana'y tulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng narapat gawin sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat naglalakbay sila sa pangalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong mula sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Dapat natin silang tulungan upang tayo makabahagi sa kanilang gawain para sa katotohanan. And we have a wonderful opportunity. Hindi ko in-invite sila kay George eksakto ngayong araw na ito dahil ito yung sermon natin. Sila yung nag-set ng schedule na ngayong araw sila pupunta, and we have a wonderful opportunity to extend yung ministry of giving sa kanila. O kayo, kausapin sila kung paano pa tayo makaka-partner sa kanilang ministry. O ganun din sa ibang mga missionaries natin. Just send them a message. Kontakin niyo sila. Kumustahin niyo sila. Tanungin niyo sila, ano bang kailangan ninyo na may tutulong namin sa church? And bukod sa mga misyonero, we also have ministries na focused sa gospel at yung desire to spread the gospel sa maraming tao sa buong mundo. And we have our own ministry, yung Treasuring Christ PH. Na yung mission natin ay to produce gospel-centered resources para sa maraming churches sa Pilipinas, para mas may equip din sila kung paano i-share yung gospel sa iba. And so that they will also be passionate for the glory of God
among the nations. So you can also partner sa Ministry ng Treasure in Christ. Bumili kayo ng maraming libro dun sa likod. Or just be part of what we're doing sa ministry. 5 bagay. Yung ibinahagi ko tungkol sa inyo sa pagbibigay. Siguro habang nakikinig kayo, at ang dami-dami kong sinabi. Tapos, ang impression sa inyo ay ganito. Hala, napakalaki naman pala ng kailangan sa ministry of giving. Parang sobrang overwhelming. Buong mundo na pinag-uusapan natin. Iba-ibang lahi na pinag-uusapan natin. Tayo, minsan iniisip lang natin, ano kayang kakainin namin mamaya? Paano kaya mga bayarin mamaya? I don't want to give excess burden sa inyo. Kung nararamdaman ninyo na it's overwhelming, na parang bang, teka, wala na ako may tutulong dyan eh. Hirap na nga kami na masikip na nga yung pagbabudget namin sa bahay. Pero it can be overwhelming. Malaki talaga. Kasi maraming tao talaga hindi pa nakakarinig ng gospel. Hindi natin pwedeng ismulin yung reality of that need. Napakarami. Pero isipin din natin, napakaraming mga Kristiyano sa buong mundo. Napakaraming mga churches sa buong mundo. We don't need to do our job na tayo-tayo lang. Napakaraming Kristiyano, napakaraming mga churches ang pwedeng magtulong-tulong para matapos natin yung Great Commission. And I will just encourage you. Gawin lang ninyo kung ano yung magagawa ninyo. And even beyond that, sa tulong ng Panginoon, just be faithful sa giving sa offerings na kinokollect natin every Sunday as an act of worship. Na siguro, sometimes you can be confused. Saan ko ba nagbibigay ako sa church? Pero saan pa ba ako magbibigay? Sino ba yung mga may hirap na kailangan kong bigyan? O ano pa yung mga ministries? O sino pa yung mga missionaries? You can prioritize giving sa church and give more sa iba outside of this church. Pero kung medyo nahihirapan ka kung saan ka magsisimula, I will encourage you just give everything sa offerings sa church. We allot yung budget natin para tumulong sa ibang churches, para tumulong sa ibang mga missionaries, na ibig sabihin, when you are faithful sa giving, you're also supporting yung mga workers, yung mga pastors, mga missionaries, at yung binibigay mo na yon, gaano mang kaliit, dahil maliit yung kinikita mo, yon ay nakakarating sa malayo. And you are part of fulfilling the Great Commission. And pahirap talaga yung buhay. And I'm not naive. We're not in denial dito sa church na we're talk about giving na parang hindi pahirap ng pahirap yung buhay. Pataas ng pataas yung bilihin. Pero yung pagtaas naman ng kinikita natin parang hindi naman nakakasabay dun sa pagtaas ng bilihin. Pero sa halip na makita natin yon as hadlang para tayo ay maging generous sa giving, why don't we change our perspective? Na makita natin na yung hirap sa finances, sa economic situation ng bansa natin as an opportunity. Anong opportunity? Ang opportunity na ipagsigawan sa mundo na kahit na hirap tayo, we're still faithful. We're still generous sa giving. Bakit? Dahil ipinapahayag natin through the message of the gospel na we live by faith. We don't live by kung gaano kalaki yung kinikita natin. We don't live by kung paanong gagawin ng gobyerno para maayos yung ekonomiya natin. We don't live by kung bababa yung mga presyo ng bilihin. We live by faith. Na pinapakita natin when we give, we're doing this by faith. Na hindi na natin masyadong na hindi na natin attitude yung bang, okay, magbibigay ako. Pero kapag mayroong natira, babayaran ko muna yung mga kailangan kong bayaran, pero yung natira, ibibigay ko. No, we live by faith knowing na, yes, we'll struggle doon sa mga natira, but we will trust the Lord. We will trust the Lord na God will be enough sa kanyang mga provisions sa atin araw-araw. At hindi niya tayo pagkukulangin sa lahat ng mga pangangailangan natin. We will struggle. Maybe a little bit. Maaaring hindi natin mabili kung ano yung mga gusto nating bilhin. But, mamumuhay tayo. Mananatili tayong nabubuhay ng mayroong kagalakan dahil sa Panginoon.
Kaya patuloy tayo sa pagbibigay. Huwag tayong magsasawa. Mga kapatid, sabi ni Paul sa 2 Corinthians 3:13, huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Kahit gaano maging kahirap yung sitwasyon natin. 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, katulad ng pag-ibigay. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagkapagal para sa Kanya. Walang masasayang sa anumang ibibigay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kahit isang sentimo, kahit isang segundo ng paglilingkod sa natin sa Panginoon, walang anumang masasayang. Galatians 6:9, kaya huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti, although sometimes we feel tired. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Underline yung word, guhitan ninyo, bilugan ninyo, i-highlight ninyo, aani. Merong harvest, merong reward. Pero hindi ito tulad ng reward o pinangako ng mga bulaang tagapagturo ng prosperity gospel. Na pag sinabi nila, kapag nagbigay ka ng malaki, lalo na kung sa pastor mo ikaw magbibigay, magkakaroon ka ng financial breakthrough. Yan ay kasinungalingan na mula sa demonyo. So yung context ni Paul sa 1 Corinthians 15 ay yung pag-asa na meron tayo because of yung hope of the resurrection ng Panginoong Jesucristo. At yung resurrection na naghihintay sa atin. Ang sinabi ni Pablo, sa pagdating ng araw ng Panginoon, sa kanyang pagbabalik, ano yung reward na matatanggap niya? Na ibinigay niya yung lahat-lahat. Kahit nga may nagsusupport sa kanya, nagtatrabaho pa rin siya para hindi siya dumepende sa iba. Sabi niya sa mga taga-Thessalonica, 1 Thessalonians 2:19, hindi ba't kayo ang aming pag-asa, kaligayahan at ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Yesus pagparito niya? Yung joy, yung napakalaking kagalakan, napakalaking gantimpala na makita mo yung bunga ng mga ibinigay mo sa ministry. Nakita mo yung bunga na maraming mga tao na nakarinig sa gospel, na mga kasama natin sa pagbabalik ni Kristo. Yung mga members natin na na-encourage dahil na magpatuloy sa pagsunod kay Kristo dahil binigay natin kung ano yung kailangan nila. Yung mga Muslim na naging tagasunod ni Kristo. Yung mga misyonero at mga pastor na lalong lumakas ang loob dahil meron silang kapartners sa ministry. And that's really rewarding. Yung joy na nakita mo na ginamit ng Panginoon, yung mga ibinigay mo, and God multiplied yung effort mo, yung generosity mo para maraming tao yung makinabang. But more than that, infinitely more than that, merong crown of life na ipinangako ang Diyos sa sino mang magpapatuloy na tapat sa paglilingkod hanggang sa pagbabalik ni Kristo. James chapter 1 verse 12, Revelation 2:10. Ano yung crown of life na yun? Sabi ni Kristo, Revelation 3:11, malapit na akong dumating. Malapit na akong dumating. Malapit nang dumating si Kristo. Kaya pagpatuloy ninyo ang mabubuti ninyong gawa upang hindi maagaw ng kahit sino ang gantimpala o korona na inihanda para sa inyo. So more than, you cannot imagine kung ano yung reward na tatanggapin natin sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Pero kung papakinggan natin ang sinasabi dito ng Panginoong Kristo, ako yung darating. Yung crown of life ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang buhay natin ay na kay Kristo. Ang buhay natin ay si Kristo. Jesus is our life. Jesus is our honor. Jesus is our crown. Jesus is our treasure. Jesus is our joy. Jesus is our ultimate and greatest reward. Ano pang motivation yung kailangan natin? Wala nang hihigit na motivation sa puso natin to overcome yung natitirang selfishness para ibigay natin ang lahat-lahat ng meron tayo kaysa sa pagtitiwala, pag-aalala, pagtingin kay Kristo na nagbigay ng lahat-lahat para sa atin. Bakit tayo magdadalawang isip na magbigay kung ito ay para kay Kristo na nagbigay ng lahat-lahat para sa atin? Let's pray.